Ang Christmas po, ito ay isang pantaunang kapistahang pagdiriwang ng mundo dahil po sa kapanganakan ng ating Panginoong Jesucristo. Ito ay naging tradisyon na taon-taon itong sineselebrate. Ngunit, hindi makita ng mga tao ano ba talagang kahulugan ng Pasko. Para sa mundo, napakalaga po ang pag-aalala ng selebrasyon na ito. Ito ay naging mahalaga ng mga tao sa buong mundo. Pero kung ating alamin ang sinasabi ng Biblia, ang Biblia po ang siya pong pinakamahalaga na dapat nating malaman ano po ba ang kahulugan ng Pasko. Bakit ipinanganak si Kristo? Ito dapat nating malaman. Bakit kailangan nating ipagdiwang ang kanyang kapanganakan? Hanggat hindi natin nauunawaan ang kahulugan talaga ng kapanganakan o Pasko ay tinuturing, mananatili tayong bulag sa katotohanan. Alam kong tumanda na tayo, tulad ko, 65 years old na, nagdiriwang ng Pasko, pero kailan ko lang nalaman ang kahulugan ng totoong Pasko. Marami sa atin, tumanda na, maring namatay na, pero ang pagkakalam talaga, ang Pasko ay isang tradisyon lamang. Ngunit, tignan natin sa Biblia, ano ba talaga ang kahulugan ng Pasko o kapanganakan ng ating Panginoon? Isa sa mga bahagi ng kasulatan ay makikita natin ang isang bintana ng pagkiliwanag ano ang ibig sabihin ng Pasko. Ito ay nasa Lucas Kapitulo 2. Itong Lucas Kapitulo 2 ay makapagbibigay sa atin ng isang bahagi ng kasaysayan ng kapanganakan ni Jesucristo. Dito, ipinapahayag kung paano ipinanganak si Jesucristo, saan siya ipinanganak, kung anong kahulugan ng kanyang kapanganakan para sa ating lahat. Basahin natin, ay tulutan ninyo, basahin ko po ang Lucas 2, versikulo 1 hanggang 14. Para po doon sa wala pong Biblia, pakinggan nyo lang po ang bawat talata na aking babasahin. O mayroon po kayong Biblia, pakita po sa inyong katabi. Ganito pong sabi, ng mga araw na iyon ay lumabas ang isang utos mula kay Augusto Cesar upang magpadala ang buong daigdig. Kung sinabi pong buong daigdig, hindi po itong buong daigdig sa atin, kundi buong daigdig ng Romano sa time na ito, sapagkat sila po yung mga tao o mga taong talagang kinikilala sa panahon yun. At sabi, ito ang unang pagtatala na ginawa ng si Quirino ay gobernador sa Syria. Pagtatala po rito ay census para malaman po anong lahi ka, anong address mo, saan ka pinanganak. Ganun po, kailangan po, napakalaga ito para sila ay makapaningil ng buwis. Verse 3, pumuntang lahat upang magpatala, bawat isa sa kanyang sariling bayan. Verse 4, umahon din si Jose mula sa Galilea, mula sa bayan ng Nazareth, patungo sa Judea, sa lungsod ni David na tinatawag na Bethlehem, sapagkat siya ay mula sa sambayan at libing ni David, upang magpatalang kasama ni Maria na kanyang magiging asawa, na noon ay malapit ng manganak. Magiging asawa pa lamang, no? Pero malapit ng manganak. Na ibig po sabihin yan, sa panahon po nito, mayroon po isang taong, kung tawagin yan ay kasunduan. Yung, ano tawag niya sa mga dalaga ngayon? Engagement, no? Betrothal, kung tawagin yan. Isang taon silang hindi mo na sila magsasama. Pagkatapos kung makita na sila ay tapat sa isa't isa, saka lang sila magpapakasal. Pero dito, si Maria, sa loob ng isang taon, kanilang pagsuri o pagsukat sa isa, nagbuntis na si Maria. Alam natin, ito ay mula sa Diyos. Ngayon, nasabi sa verse 5, upang magpatalang kasama si Maria na kanyang magiging asawa na noon ay malapit ng manganak. Samantalang sila'y naroon, dumating ang panahon ng kanyang panganganak. At kanyang isinilang ang kanyang pangalan na lalaki. Binalot na ito ng mga lampin at inihiga sa isang sabsaban. Nakikita natin ngayon yung tinatawag ng Belen. Sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay paluluyan. Verse 8,
Sa lupain iyon ay may mga pastol ng tupa na nasa parang na nagbabantay sa kanilang mga kawan sa gabi. Tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y lubhang natakot. Kaya sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Sapagkat ipinanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ito ang magiging palatandaan ninyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. At biglang sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit at nagpupuri sa Diyos at nagsasabi, luwalhati sa Diyos sa katastasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan. Na parang bang inawit natin kanina, joy to the world. Yan po yung salita ng Panginoon. At ito po yung ating papaliwanag. Bago lahat, tayo muna'y manalangin. Panginoon, patnubayan niyo po ang aming pong isipan ngayong gabi. Dalangin namin ang iyong banal na Espiritu na siya magbigay sa amin ng liwanag ng kaunawaan ng inyong mga salita upang makita namin ang totoong kahulugan ng Kapaskuhan, upang sa ganoon hindi kami mananatiling bulag sa katotohanan. Na mapagpalain po ninyo ang pag-aaral nito sa puso't buhay ng bawat isang naririto. Kung aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Now, sa kasaysayan ito, titignan natin ang mga bahagi ng kapanganakan kay Jesucristo. Paano ito pinapakita? Mayroong tatlong bahagi ng kapanganakan ni Kristo na siya magbibigay liwanag sa atin ang kahulugan ng Pasko. Pinamagatan ko po itong magandang balita ng dakilang kagalakan. Magandang balita ng dakilang kagalakan. Ang una pong bahagi na ating tatalakayin dito sa ating text ay ang kawalang malay natin sa itinakdang plano ng Diyos. Alam niyo ba na lahat na nangyayari sa atin sa buhay na ito ay nasa plano ng Diyos? At ang plano ng Diyos ay dapat tayong sumunod sa kanyang kalooban upang huwag tayong maligaw. Marami po ang naliligaw, akala nila yun ang plano ng Diyos. Pero ang plano ng Diyos ay sinasaad sa kanyang salita. Kaya napakalaga po ang makinig ng salita ng Diyos. Now dito itinakda ng Diyos ang kanyang plano. Na anong plano? Na kanyang isusugo ang kanyang bugtong na anak, Diyos, na nagkatawang tao, dumaan sa sinapupunan ng isang birhen, at siya'y papanganak bilang sanggol. At siya'y magdilingkod, siya'y mabubuhay na banal, masunuri sa magulang at pasuri sa Diyos hanggang sa kamatayan sa krus. Yun po ang layunin ng ating Panginoon. Na mapapansin natin dito sa ating binasa, verses 1 hanggang 7, nangyari po ang tinakdang plano ng Diyos sa takbo ng normal na buhay. Sa panahon yon, walang kamalay-malay ang mga tao na darating na ang kanyang ipinangakong Pasko o kapanganakan ng isang Mesiyas. At ang mga tao, busy-busy sila sa paglalakbay patungo sa Bethlehem, na sakop ng Syria noong araw na yon, upang sila'y magpa-census, upang sila'y magpadala, dahil utos yon ni Poncio Pilato. At ang gobernador noon ay si Quirino. Kailangan nilang sumunod upang lahat sila ay may lagay kung saan lipi sila. Lipi ba ni Juda, lipi ba ni ganito, lahi nila. Nasa ganon sila din ay makapalingil ng buwis. So, lahat ay nagpatala, verses 1 hanggang 3, sila ay nagpatala, nagpunta sila, naglakbay sila ng mahabang panahon. At kasama rito si Jose at si Maria. Sila ay engaged, betrothed sila, engaged to be married, pero hindi pa sila kasal. Pero, nagdadalang tao na si Mary. Alam natin yon na yon ay paglukob ng banal na Espiritu. Umahon din sila. Normal sa buhay nila. Pero alam nito mag-asawa na ipapanganak ni Maria ay ang tagapagligtas.
Pero normal silang nabuhay. Kaya sa panahon yun, walang mga tao nakakaalam na itinakda ng Diyos ang pagdating ng tagapagligtas. Ganito ang sabi sa Galatia 4:4, sa katuparan, ang sabi nito, subalit, nang dumating ang ganap na kapanahunan, isinugo ng Diyos ang kanyang anak, na ipinanganak ng isang babae, at ipinanganak sa ilalim ng kausan. Diba? Sila ay nagpunta ro sa Bethlehem dahil sa utos ni Gobernador Quirino, na sila ay magpadala upang sila ay masingil din ng mga buwis. Yun ang takdang panahon. Hindi po yung nagkataon. Hindi nagkataon na si Jose at si Maria darating sa Bethlehem sapagkat yun ang sinabi, may 1,000 taon na ang hula na ipapanganak ang isang sanggol sa Bethlehem. Pagkatapos, isikinatuparan ng Diyos ang kanyang plano. Verse 6 and 7, kung ating babasahin, samantalang sila'y naroon, dumating ang panahon ng kanyang panganganak. At kanyang isinilang ang kanyang panganay na lalaki, na anak na lalaki, binalot niya ito ng mga lampin at inihiga sa isang sabsaban sapagkat walang lugar para sa kanila sa bahay panuluyan. Bakit po walang lugar na bahay? Busy po kasi ang tao noon, di ba? Punong-puno ng tao, mga nagpapatala. Kaya wala silang matirhang bahay. Lahat ay okupado na. Ngayon, mga anak na si Mary, nagtanong siya sa may-ari ng mga bahay kung mayroon bang ibang lugar na pwede niyang panganakan. At itinuro sila doon sa kulungan ng hayop. At doon sa isang sabsaban, pag sinabi ng sabsaban, ito po yung nilalagay ng pagkain ng mga hayop, kinakain na, at minsan naman nilalagay ng tubig para doon iinuman. Yun po ang kalagayan ng kapanganakan ni Jesus Christ. Pero ang totoo nun, isinakatuparan ng Diyos ang kanyang layunin, ang kanyang plano. Plano niya, 800 years before, 800 taon bago dumating ang pagsilang kay Kristo, inihula na, itinakda ng Diyos. Katulad sinabi sa Isaiah 7:14. No? Isaiah sa lumang tipan niyan. Mayroong 8 o 1,000 taon ang nakakaraan, inihula na. Ang sabi dito, kaya ang Panginoon mismo ang magbibigay sa inyo ng tanda. Narito, isang birhen ang maglilihi at manganganak ng isang lalaki. At kanyang tatawagin ang kanyang pangalan na Emmanuel. Ang ibig ko sabihin ng Emmanuel, sumasa atin ang Diyos. Na gusto kong tignan yung isang birhen. Yung pong birhen sa time na yun at birhen sa atin panahon ngayon, magkaiba. Kasi marami po ritong birhen sabihin dalaga, pero hindi na dalaga. No? Mayroong birhen na hindi na dalaga. Sa ating panahon, uso yun eh. Pero sa time nila noon, ng ating Panginoon, pag sinabing birhen, dalaga siya, pero hindi pa nakaranas ng lalaki. Sa ating panahon, marami pong dalaga na nakaranas na ng lalaki, kaya hindi pa birhen. Okay? So kakaiba ito, isang himala talaga ito, na isang hindi pa nakaranas ng lalaki, nagpuntis. Yan po ang pagbubuntis ng ina ni Jesus Christ. At Isaiah 9:6, ganito pang sabi, ganun din, may 800 taon na nakakalipas, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata, sa atin ay binigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. Ang kanyang pangalan ay tatawaging kamangha-manghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Yung po yung ipinapanganak na ipinagdiriwang ng mundo, isang makapangyarihang Ama, walang hanggang tagapagpayo. Pero hindi na nakikita sa Pasko. Ang nakikita po ng tao, yung kasayahan. Sa simbang gabi, hindi yan ang ipinapangaral. Hindi si Kristo ang ipinapakita. Kundi kung ano yung kasalukuyan. Yan po'y katuparan. Noong manganak si Maria doon sa Bethlehem, sa sabsaban, hindi yan po'y nagkataon na inabutan siya, dinatnan siya ng kanyang panganganak. Talagang isinkalatuparan ng Panginoon ang kanyang plano na mismo doon sa Bethlehem, sa isang sabsaban, mga ipapanganak ang isang dakilang tagapagligtas.
ligtas. Kaya dumating ang panahon ng kapanganakan, isinilang sa isang sabsaban. Yung unang bahagi ng Pasko. May itinakdang plano ng Diyos na hindi natin namamalayan. Ikalawa, ang kawalang malay natin sa layunin ng plano ng Diyos. Yung kanyang itinakdang plano, meron itong layunin. Tulad tayo. Pag nagpaplano tayong mag-asawa, may layunin tayo. Magkaroon ng mga anak, di ba? Maging masayang buhay, magplano tayong kumuha ng bahay. Hindi mo tayo basta magtitirik ng dyan. May plano dahil mayroon tayong plano dahil ito ay mayroong layunin. Now, tingnan natin ang layunin ng plano ng Diyos. Ito mababasa natin sa versikulo 8 hanggang 14 sa ating teksto. Pakinggan po ninyo. Ganito ang sabi, sa lupain iyon ay may mga pastol ng tupa na nasa parang na nagbabantay sa kanilang tawan sa gabi. Ito po yung pastol, bagamat tinutukoy pastol, pero ito yung lumalarawan din sa lahat ng tao, tulad natin. Pag sabing pastol, may trabaho, busy. Okay? Lahat din tayo may kanya-kanyang trabaho, kaya minsan wala tayong kamalay-malay at wala tayong pagpapalaga pagdating sa Diyos. Itong pastol ito, wala silang kamalay-malay. Sa gabing yun, darangnan sila ng isang anghel. Ang sabi dito, tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon. At ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila. Nung tumaginaw yung anghel sa kanilang kalagitnaan, biglang nagliwanag. Ngayon, pag nagbigla nagliwanag ang paligid, ano ang magiging pakiramdam mo? Siguro magugulat ka, di kayo mapapadapa ka talaga. Di ba? Talagang hinimatayin ka sa ano ba itong dumating na ito? Planeta ba ito o flying saucer ba ito? Pero sabi dito, at sila ay lubhang natakot. Natakot yung mga pastol sa kanilang naranasan. Verse 10, kaya sinabi sa kanilang anghel, huwag kayong matakot. Sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Ito po ay ikalawang layunin o bahagi ang ating kawalang malay sa layunin ng plano ng Diyos. Ano po ang layunin ng plano rito, yung tinakdang plano? Anong layunin dito ng Diyos? Dito pa lamang sa pagpapakita ng anghel, ipinapakita ng layunin ng Diyos kung bakit ipapanganak si Kristo. Una, palalayain ang tao sa maling takot. Tulad ng mga pastol, natakot sila. Lubhang natakot, hindi lang basta natakot, kundi talagang lubhang natakot. Naalala din naman sa mga palabas, kapag natakot, nagtataasan yung mga buhok, di ba? Talagang gulantang na gulantang sila. Yung kanilang takot na ito, yung pagkabigla, lumalarawan niya sa atin ng ating sariling takot sa buhay. Mga pastol, nasa trabaho. Wala silang kamalay-malay. Hindi na iniisip na mayroong Diyos na darating sa kanila o anghel ng Panginoon. Kaya nung magpakita ang Diyos, ang anghel at ang kaluwalhatian ng Diyos ay dumating sa kanila, lubha silang natakot. Natural. Hindi lalang kahulugan ito. Marahil kung ikaw na doon, siguro isipin mo, naku, katapusan na yata. Ito na yata katapusan ng mundo. Naku, Panginoon, hindi pa ako handa. Ayaw ko pang mamatay. Maaaring yun ang isipin natin. Now, ang tanong natin, bakit natatakot ang tao? Kayo ba natatakot din? Meron ba kayong pakiramdam ng takot? Kung sabihin ako lang. Lahat tayo mayroong takot sa iba't ibang paraan, sa iba't ibang lugar. Now, bakit ang tao may likas na damdaming natatakot? Alam niyo ba kung ano dahilan? Ang dahilan nito, ang pinakaugat nito, balikan natin noong likhain ng Diyos ang unang tao. Yung taong si Adan, noong unang tao si Adan, wala itong takot anuman. Pero nang sila'y magkasala, sinuway nila ang Diyos sa utos, nagtamnan sila ngayon ng takot. Nakita nila ang kanilang kahubaran. Nakubad pala ako. Nung araw hindi ko alam yun. Mali pa itong ginagawa ko. At nung marinig nila ang tinig ng Diyos na nagsasalita, lumalakad sa paligid, nagtakot sila, nagtago sila. Bakit?
mayroon ng kasalanan. Kaya ang tao natatakot dahil mayroon tayong kasalanan sa iba't ibang paraan. Basahin natin ang Genesis chapter 3 verse 7 hanggang 10. Noong magkasala na si Adan at si Eva, ang sabi sa verse 7, parehong nabuksan ang kanilang mga mata at nalaman nilang sila'y mga hubad. Ibig sabihin, nalalaman nila kung ano yung mali, nalalaman nila kung ano yung tama. Magkasama silang nagtahi ng mga dahon ng puno ng igos at kanilang ginawang panakip. Bakit? Mayroon silang tawag ito, yung konsensya. No? Mayroon silang malisya. Alam na nila what is good and what is bad. Dahil mayroon silang kasalanan. Kaya nga ayon ng Diyos na ipakain sa tao ang puno na may bunga ng tungkol sa kaalaman ng mabuti at masama dahil makikita nila na sila'y makasalanan. Kaya sabi sa verse 8, narinig nila ang tinig ng Panginoong Diyos na lumalakad sa halamanan sa malamig na bahagi ng maghapon. Nagtago ang lalaki at ang kanyang asawa sa Panginoong Diyos sa mga punong kahoy sa halamanan. Tinawag ng Diyos ang lalaki at sa kanya sinabi, saan ka naroon? Sinabi niya, narinig ko ang iyong tinig sa halamanan at ako'y natakot sapagkat ako'y hubad at ako'y nagtago. Bakit natatakot ang tao? Mayroon tayong likas na kasalanan. Ang kasalanan po, ito po yung tinatawag na tibo o sumpa sa buhay ng tao. Sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya nga, ayaw kong mamatay. Bakit? Bakit mo sinasabi yan? Dahil likas tayong makasalanan. Alam natin kung ano yung ginawa natin sa nakaraan, ano yung ginagawa natin sa kasalukuyan, at alam natin kung saan tayo paruroon dahil sa ating buhay makasalanan. Romans 6:23, ang sabi, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At yun ang layunin ng plano ng Diyos. Bakit sinuko ng kanyang anak na ipanganak sa lupang ito upang tayo ay palayain sa takot na ating kalikasan. At ikalawa, upang maranasan natin ang kaluwalhatian ng Diyos. Tingnan niyo ang sabi sa verse 9 sa ating text. Tumayo sa tabi nila ang isang anghel ng Panginoon at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay nagliwanag sa palibot nila at sila'y lubhang natakot. Na alam natin yung takot dito ay hindi takot sa kanilang kasalanan, kundi ito'y paggalang na natakot dahil nilukuban sila ng kaluwalhatian ng Diyos. Ang kaluwalhatian ng Diyos ay dala ng mga mensahero. Anghel po, ibig sabihin ng anghel is angelos. Ang ibig sabihin, messenger. Ang messenger sa ating panahon ngayon, maaaring tao na nagdadala ng mabuting balita, ng ebanghelyo, nangangaral. At kapag kung saan nangangaral, lumulukod po ang kaluwalhatian ng Diyos. At yun ang nais ng Panginoon na tayo palayain sa takot upang maranasan natin ang kanyang kaluwalhatian. At ang mensahe ng anghel na ito ang siyang papawi ng maling takot ng tao. Dapat magkaroon sila ng tamang takot at ito ang takot sa ebanghelyo. Ibig sabihin po ng matakot sa ebanghelyo o magandang balita, pagrespeto, paggalang. Pero sa ating panahon ngayon, talagang natatakot sila kapag nakakarinig ng pangangaral ng ebanghelyo. Maling takot po yun. Dapat tamang takot, may paggalang, may pagmamahal. Kapag nangangaral ang isang mensahero, dapat silang magkaroon ng respeto sa Diyos. May takot sa Diyos. Dahil ang nais ng Panginoon, hindi lamang na mapawi ang takot, maranasan ng kaluwalhatian ng Diyos, kundi sila'y makarinig ng mensahe ng Panginoon. Ano po ang mensahe ng Panginoon? Ang sabi ng anghel sa verse 10, kaya sinabi sa kanila ng anghel, huwag kayong matakot sapagkat narito, dala ko sa inyo ang magandang balita ng malaking kagalakan para sa buong bayan. Para sa lahat, walang itinatangi. Ang pangangaral ng salita ng Panginoon, ito yung makapagbibigay sa atin, makapagpapawi ng ating takot, makapagbibigay ng solusyon ng ating kinatatakutan dahil sa ating kasalanan.
dahil sa ating kasalanan. Para sa buong bayan, walang itinatangi. Tingnan nyo, ang sabi sa Mateo 1:21, kung bakit ipapanganak si Jesus upang makalaya ang tao. Saan? Basahin natin. Mateo 1:21. Siya'y manganganak, ang sabi ng anghel kay Jose. Dahil si Jose, medyo nagtampo siya, nag-isip siya, bakit nagbuntis si Maria? Wala pa naman kaming physical contact. Pero sabi ng anghel, huwag ka matakot. Yung pinanganak niya ay mula sa Diyos. At ngayon, pangangalanan mo siya, sabi niya, siya manganganak ng isang lalaki at ang pangalan itatawag mo sa kanya ay Jesus. Bakit tinawag na Jesus? Bakit tatawagin Jesus? Sapagkat ililigtas niya ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nakita nyo? Kaya isinilang si Jesucristo na tinawag na Jesus upang iligtas ang kanyang bayan sa kanilang kasalanan. Hindi po sinabing sa kanilang kahirapan, sa kanilang karamdaman, sa kanilang kawalan. Hindi po yun. Kundi sa kanilang kasalanan. Masigit na kailangan nating makalaya at maligtas sa ating kasalanan sapagkat ang bunga o ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Maraming natatakot mamatay sa pisikal kaya kailangan ng kumita, maaari lang hanggang magnakaw, hanggang magmandaya para mabuhay lang pisikali, pero hindi na naintindihan na ang layunin ng Pasko, ang layunin ng kapanganakan ng Jesus ay upang iligtas ang tao sa kanyang kasalanan sapagkat yun na magdadala sa kanya sa tagat-tagat ng apoy sa kapamakan. Yun po misahe ng magandang balita. At hindi lang yun. Tingnan nyo ang sabi sa verse 23. Si Jesus, ang sabi dyan, tinawag siyang Jesus sapagkat ililigtas ang kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. At sa 23, ang sabi, narito, magdadalang tao ang isang birhen at manganganak ng isang lalaki. At ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel. Ano po ibig sabihin ng Emmanuel? Yung pong L sa huli ay God. Diyos. Emmanuel, Imanu, ang ibig sabihin, kasama natin ang Diyos. Yung po yung sinabi ng mga anghel, huwag kayong matakot. Natakot kasi ang mga pastor doon sa kaluwalhatian ng Diyos. Huwag kayong matakot, kasama natin ang Diyos. Kailangan mong maranasan ang kaluwalhatian ng Diyos. Sa panahon ba natin, kayo, hinanap niyo bang kaluwalhatian ng Diyos itong mga araw pagdiriwang ng Pasko? Maraming ngayon lang narinig, ganun pala kapanganakan ni Jesus. Ang alam natin, kapanganakan ni Jesus, bigay ng regalo, exchange gift. Hindi. Nag-aalok ang Diyos ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Sapagkat lahat tayo ay nasa sumpa ng kasalanan. Nasa sumpa ng kasalanan. Ikatlo, so nakita natin, una, ito po ang unang bahagi, ang kawalang alam natin sa tinakdang plano ng Diyos. Ikalawa, ang kawalang alam natin tungkol sa layunin ng plano ng Diyos. Ikatlo, ang kawalang alam natin, umalay natin tungkol sa mabuting balita ng Diyos. Mabuting balita ng Diyos. Now, anong alam natin pagka Pasko? Ipinanganak si Jesus. Right? Okay, yun ang alam natin. Kaya, nananatiling sanggol. Lagi nandoon sa... Pero alam natin, dapat natin isipin, minsan ang siya pinanganak, at siya ngayon ay nakaupo na sa trono ng Diyos, manatiling Diyos magpakailanman, hindi na mahulit. Tulad sa inyo, pagka kayo kayo nag-birthday, kailangan maging sanggol kayo ulit? Hindi. Minsan nyo lang alalahan yung inyong pagkapananakan. Pero hindi naman mag-ugali ng bata. At hindi nyo lang sabihin na, anak, ito ikaw, mali ka pa. Nagpagawa ako ng bato, makinis doon sa marmol. Ito ikaw, hindi ikaw. Ito ikaw. Hindi ko yun ang ibig sabihin. May magandang balita. Ano po yung magandang balita ng kapanganakan ni Jesus? Basahin natin 11 hanggang 14. Ang sabi po sa 11, sinabi sa 10 na may magandang balita ng dakilang kagalakan. Talagang dakilang kagalakan. Magkagala ka talaga. Sapagkat, sabi sa 11, ipapanganak sa inyo ngayon sa lungsod ni David ang isang tagapagligtas
na siya ang Kristo, ang Panginoon. Ito ang magiging palatandaan ninyo. Matatagpuan ninyo ang isang sagot na balot ng lampin at nakahiga sa isang usapan. Ano po yung magandang balita? Nakita natin doon. Ano yung good news? Mayroon pong tatlo eh. Yung ipapanganak na sanggol, ang sabi sa ating text, siya ay ang tanging tagapagligtas. Marami pong nagkiklaim ngayon. Marami yung umangkin na pwede silang magligtas. May mga pastor na sabing, sumunod kayo sa aking aral at kayo'y maliligtas. May mga tao, leader ng iglesia na kailangan luhuran, halikan ng paa dahil siyang tagapagligtas. Wala pong tagapagligtas na iba na ipinanganak sa mundong ito, buhat sa isang birhen. Birhen hindi nakaranas ng lalaki. Walang iba kundi si Jesus lamang. Siya ang nag-iisang tagapagligtas. Sino mang nag-claim, sino mang umaangkin, o sino mang nagtuturo na mayroong isang taong tagapagligtas, yan po'y kabulaanan at hindi turo ng banal na kasulatan. Sapagkat ang banal na kasulatan nagtuturo, isang lamang ang tagapagligtas. Walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Acts 4:12, walang ibang pangalan sa silong ng langit ay binigay ng Ama na sukat ikaligtas sa mga sasampalataya sa Kanya, maliban ang pangalang Jesucristo. At ang sabi ni Jesucristo, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makakaparoon sa Ama maliban sa akin. Ikalawa, hindi lamang siya tinawag tagapagligtas, kundi siya ay pinanganak na isang Kristo. Wala pong ibang Kristo. Kung mayroon mang ibang Kristo, nagpapakilalang siya ay kapalit ni Kristo, kung tawagin yan ay Anti-Kristo. Pag sinabing Anti-Kristo, maaaring kaaway ni Kristo, di kaya tinutularan si Kristo sa kanyang pagkataong lalitin. Isa lamang pong Kristo, kung tawagin yan, Mesiyas. Pag sinabi pong Mesiyas, hindi lang bago pa lamang likhain ng mundo, hinilang na si Jesucristo na Diyos na magkakatawang tao. Siya ay dadaan sa sinapupunan ng isang birhen, ipapanganak siya, mamumuhay siya hanggang sa kamatayan sa krus. Isa lang yon. Hindi ang Papa, hindi ang Pare, hindi ako, hindi sinumang tao. Tanging si Jesus lamang ang Kristo. Tanging si Jesus lamang ang tagapagligtas. At ikatlo, ang sabi dyan, siya ang Panginoon. Yun ang mabuting balita. Si Kristo, ang batang sanggol na ipapanganak, siyang tagapagligtas, siyang Kristo, at siyang Panginoon. Kung may namang nagpapatawag ng Panginoon, maaaring sa inyong trabaho, maaaring sa inyong bahay, inyong mga manager. Pero pagdating sa kaligtasan, isa lamang ang Panginoon. Kaya ang sabi ng Panginoon, ang sabi ng Biblia, Matthew 7:21 hanggang 23, hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon, Panginoon, ay papapasukin sa kaharian ng Ama. Tanging yun lamang sumusunod o gumagawa ng kalooban ng Ama. Anong kalooban ng Ama? Sampalatayanan si Kristo na siyang tanging buhay, daan at katotohanan. Wala pong ibang daan. Wala pong ibang Panginoon. Pag sinabi pong Panginoon, sa original ay Yahweh or Jehovah. Ang ibig po sabihin ng dalawang yung pareho niyan, ibig sabihin niyan, ang Diyos ay bumaba na kauri ng tao upang ang tao ay iligtas magpawalang hanggan. Wala pong taong bumaba mula sa langit para pumantay sa tao at mamatay pa sa tao, kundi tanging si Jesucristo lamang. Kaya sino man nagsasabi at nag-angkin na siya'y tagapagligtas at pinaniwalaan ng mga tao at itinuturo ng mga tao na ang tao yun ay tagapagligtas, yan po'y bulaan sapagkat hindi yan tinuturo ng banal na kasulatan. There's only one Savior, one Christ, and one Lord. Kaya hindi lahat ng tumatawag ng Panginoon ay pagbubuksan ng langit. At yan po ang magandang balita na isang dakilang kagalakan. Na tayo lahat mayroong kasalanan, siya'y sinilang upang ialok sa atin ang tagapagligtas, ang Kristo, at ang Panginoon. Now, paano matitiyak na si Kristo na nga, si Jesus na ang totoong tagapagligtas, Mesiyas at Panginoon? Basahin natin muli. Yun po yung mga tanda. Verse 12.
Ang sabi ng anghel sa mga pastor, puntahan ninyo yung kanyang lugar na pinanganakan at matatagpuan ninyo. Ang sanggol na yun, may mga palatandaan. At sabi mo dyan, ito ang magiging palatandaan ninyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampin. Uy, balot ng lampin. At nakahiga sa isang sabsaban. Now, sa Tagalog po, ang tawag dyan ay lampin. Sa ibang Tagalog na Biblia, ang tawag dyan ay bigkis. Sa English po yan ay swaddling cloth. Swaddling cloth. Isa po yung piraso ng tela na binabalot sa isang sanggol sa panahon niyon. Sa ating panahon, ginagawa ito ng mga hospital sa nursery. Pagka ang anak mo, lalo yung anak namin ng aking panganay, noong pinuntahan ko niya sa hospital sa pamilya, talagang binalot siya ng lampin. Kung tawagin swaddling cloth. Bakit ginagawa yon? Alam niyo po ba yung lampin? Halimbawa, ito yung ulo ng bata. Ang lampin nakabukang gano'n, doon yung bata. Tapos, ibabalot ko ito sa tagilan niya, ito na sa likod. Tapos yung ibawa naman, titikupin mo, at ibabalik mo yung dulo noon sa kanyang dito. Yung bata, pwede mo siyang ibiling isang kamay lang. Safety siya, hindi siya masasaktan. Siya ay talagang nahihimbing matulog. At madali siyang ibiling, di ba? Mga bata, bagong silang, kailan ibiling nyo, anak ninyo, dahil mapaplat yung ulo niya pag isang pwesto lang eh. O di kaya, pag sa nagpadede, mahuhulog sa tenga, meningitis ang bagsak noon. Magkakaroon luga. Kaya, swaddling cloth, isang magandang paraan na pwede yung pataubin, pwede mong patagilirin, na hindi na-isturbo kayong tulog kasi nakaganon siya eh. Talagang maganda ang tulog niya. Yan po ang swaddling cloth. Pero sa Panginoon, hindi ganoon. Sapagkat yung pong swaddling cloth na sinuot ng Panginoon, ito ay isang pahiwatig propesya. Hula ito. Tungkol, lumaanin ito sa kanyang kamatayan. Sa kanyang kasunod ng kamatayan. Sapagkat sa time na yon ng ating Panginoon, tanging si Jesus lamang, wala silang kakayanan kasi si Maria at saka si Jose. Na parang bumili ng mga gandang swaddling cloth. Ang kakayanan nila yung pangbalot sa patay ang kanilang ginamit. Sa mga tuwid, hindi ito nagkataon. Bakit ito nang inisip nila? Sapagkat inihula na itong batang ito ang siyang mamamatay para sa kanyang mga tao. Para sa kaligtasan ng kanilang kaluluwa. Kaya ang katawan, ang buhay, at ang kapanganakan ni Kristo, lahat ay katuparan sa plano ng Diyos na hindi natin namamalayan. Pero ngayon, nalalaman na natin. Yung pala ang kaluluwa. Sino mang dakilang tao sa mundo nito ay hindi sa binalot ng ganong klaseng lampin. Hindi. Magaganda naman eh. Tanging si Jesus lamang. At ikatlo, panghuli, maging anghel. At hukpo ng mga anghel sumasamba sa kanya. Maaaring dito, maraming taong sumasamba ngayon sa malaking tao na darating. Kasambay nila halitin nila. Pero kailanman ang anghel hindi sasamba sa kanya. Tanging si Kristo lamang ang sinasamba ng mga anghel. Tanging si Kristo lamang ang sinasamba ng buong kalangitan. At tanging si Kristo lamang ang sinasamba ng mga totoong mananampalataya sa kanya. Kaya po, ang ating pong mensahe, pinamagandang pong ang magandang balita at dakilang kagalakan. Kaya sa ating pong pagtatapos, mga kapatid, bilang paalala, ang kapanganakan ni Jesus o Pasko, kung turing ng tradisyon, ay hindi basta panglabas na kagayahan, exchange gift, hindi basta panglabas lamang. Kundi ito isang pagdiriwang ng isang tagapagligtas, isang Kristo at isang Panginoon, isang Diyos na nagkatawang tao na isinilang sa pamagitan ng beren upang iligtas ang sino mang sumampalataya sa Kanya. Dapat nating tandaan yan. Bali, hindi ka nakatanggap ng regalo ngayon. Malungkot ka, wala kang natanggap na regalo. Pero ang pinaka-the best na regalo ay ang tanggapin mo inaalok ng Diyos sa palatayaan ng kanyang anak na si Kristo. Siya ang makapagbibigay sa iyo, siya makapagbibigay ng katiwasayang kaluluwa mo, siya makapagbibigay ng totoong kagalakan, kagalakan aabot sa kagalakan. Tanggapin mo si Kristo, maaaring may kinakausap ako rito.
Mari ngayon mo lamang narinig ang mensahe nito. Mari sinasabi mo, ano ba ibig sabihin? Paano ko tanggapin si Kristo? Marami pong paraan na paano magpatanggap kay Kristo ay pumunta sa altar at sumabay sa sinner's prayer ng pastor. Hindi po yan ibig sabihin sa verbo. Kung sabi sa Bible, sumampalataya ka kay Kristo na yung tanging tagapagligtas. Walang sino man, hindi Jose, hindi si Maria, hindi San Pablo, hindi si Pedro, kundi tanging si Yesu Kristo lamang, sapagkat siya lamang ang ipinanganak ng isang birhen. Sampalatayan mo siya at talikuran mo ang iyong paniniwala at mga makasalanan ng buhay. Ganun po ang pagtanggap kay Kristo. Kaya hindi po kailangan ng altar call. Ganun po sa iyong upuan. Sabihin mo, Panginoon, sinasampalatayaan ko minsan nito. Yung pala ibig sabihin ng kapanganakan ni Kristo. Dumating sa akin ang regalo, libre. Hindi ko kailangang paghirapan. Ang tayo ko lang gagawin, sampalatayanan siya. At talikdan ko ang aking mga kasalanan. So, para tayo Kristo at ito ay maligtas. Tayo manalangin. O Panginoon, salamat po sapagkat, Lord, tulad naming mga tao,